Patuloy ang ating mga pag-aaral para sa ika-8 serye na nagpapatungkol sa walang hanggang paghuhukom. At sa pagkakataong ito, tayo ay nasa ika-7 aralin at ito ay may pamagat na hindi bawat nagsasabi ng Panginoon, Panginoon. Para po sa ating susing talata, ito ay nasa ika-7 kabanata ng Mateo, talatang 21 hanggang 23. Sabi dito, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong tumutupad sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nanghula kami, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng maraming himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kailanman nakilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan." Hungkag na pagpapahayag ng pananampalataya. Maliwanag ang sinabi ni Jesus sa Mateo kabanatang 7, talatang 21. "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong tumutupad sa kalooban ng aking Ama na nasa langit." Pansinin ang dalawang mahalagang katotohanan dito. Una, hindi sapat ang salita lamang. Ang pagtawag kay Jesus na Panginoon ay walang halaga kung hindi ito sinusuportahan ng tapat na pagsunod at pagtalima. Pangalawa, ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos ang sukatan. Hindi hinahangaan ng Diyos ang mabubulaklak na pananalita, kundi ang matapat at araw-araw na pagsunod. Kung taliwas ang ating pamumuhay sa aral at likas ni Kristo, ang ating pagpapahayag ng pananampalataya ay hungkag o walang kabuluhan. Babala mula sa Lumang Tipan, ang paghihimagsik ni Korah. Ang matinding halimbawa ng hungkag na pagpapahayag at mapagmataas na paghihimagsik ay makikita sa Bilang kabanatang 16 sa kwento ni Korah. Si Korah at 250 pinuno, nagkaisa silang lumapit kay Moses at Aaron at sinabi, "Sobra na kayo, lahat ng Israelita ay banal at kasama nila si Yahweh. Bakit ninyo itinuturing na kayo lamang ang higit sa iba?" Sangayon sa kabanatang 16 ng Bilang, talatang 3. Gumamit sila ng banal na wika at tila makadiyos, ngunit ang kanilang puso ay puno ng inggit, pagmamataas at pagsuway sa pamumunong itinalaga ng Diyos, si Moses at si Aaron. Ang Diyos ay hindi nalinlang sa kanilang panlabas na kabanalan. Bumuka ang lupa at nilamon sila ng buhay. Isang malupit na paalala na ang Diyos ay tumitingin sa katapatan ng puso, hindi sa panlabas na anyo. Kagaya ni Korah, marami ngayon ang marunong magsalita tungkol sa Diyos, ngunit hindi siya sinusunod sa puso. Ang tunay na pananampalataya ay kilala sa pagsunod, hindi sa salita lamang. Relasyon, hindi relihiyon. Sa Mateo kabanatang 7, talatang 22 at 23, sinabi ni Jesus, "Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nanghula kami, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng maraming himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kailanman nakilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan."
Kahit ang himala, propesiya, at makapangyarihang gawa ay hindi garantiya ng tunay na relasyon kay Kristo. Ang mahalaga sa Kanya ay hindi ang ating pagganap, kundi ang ating ugnayan. Ang higit na mahalaga kay Jesus ay hindi ang ating mga nagawa, kundi ang personal na pagiging malapit at tunay na kaugnayan sa Kanya. Malinaw ang Kanyang sinabi, "Hindi ko kayo kilala." Ang tanong na dapat nating sagutin ngayon ay hindi, aktibo ba ako sa simbahan o nakagawa ba ako ng mga kahangang-hangang bagay sa espiritual? Kundi ang tanong na dapat nating sagutin ay, tunay ko bang kilala si Jesus at kilala ba niya ako? Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang relihiyon. Ito ay isang masigla at buhay na relasyon kay Kristo na bumabago sa atin upang maging mga taong may kagalakan at mapagpakumbabang sumusunod sa Kanya mula sa puso. Bilang pangwakas, mga kapatid, magsiyasat tayo ng tapat sa harap ng Diyos. Ang relihiyosong pananalita at mababaw na kabanalan ay hindi makapagliligtas. Tanging ang buhay na relasyon at pagsuko kay Jesus ang makapagliligtas. Kilala mo ba talaga si Jesus? Hindi lang sa isip, kundi sa puso? Sumasalamin ba ang iyong buhay sa masayang pagsusunod sa kanyang salita? O puro salita lang ang iyong pananampalataya? Iwanan natin ang huwad na pagpapahayag. Hangarin nating makilala si Kristo ng malalim, personal at totoo. Naway mamuhay tayo sa paraang maririnig natin sa Kanya mabuti, mabuti at tapat na alipin. At hindi ang hindi ko kayo kailanman nakikilala. Tiyakin mo ngayon na tunay mong kilala si Kristo. At higit pa roon, tiyakin mong kilala Kanya. Salamat po.